Pangamba ng Commission on Human Rights o CHR, maaring may nilalabag na batas umano ang kapulisan sa sunod-sunod na mga engkwentrong na uuwi sa patayan. Di ba pag may naaresto kayo, nakakita kayo may baril, lumalaban, di ba to render them defenseless, saan mo siya babarilin? Dito mo siya babarilin. Kung nahawak niya sa kamay niya, babarilin mo siya sa kamay. Pag tumatakbo yan, barilin mo siya sa paa. Sa extremities, hindi mo siya binabaril sa ulo at dito sa dibdib. Because that's fatal. You just render them defenseless. Dahil tayo ay law enforcer and based on the situation, at that is the principle na based dun sa police operational procedure na kung may imminent danger sa isang police, ay may karapatan din naman siyang mag-fire back against dun sa mga suspects. Ngayon, bigyan nyo kami ng informasyon because the organization itself, kami mga police, ayaw din namin ng mga tiwaling police. O dahil nga, sa isang tiwaling police, ang naapektuhan almost, ilan ba kami? Almost 170,000. Ayon sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, isa sa 4 na barangay sa bansa apektado ng droga. Pinaka-apektadong lugar daw ang Metro Manila, kung saan 72% ng mga barangay dito ang pinasok na ng droga. Bilang pakikisa sa kampanya kontra droga, ang Quezon City Police District o QCPD naglunsad ng Oplan Kapak o Oplan Katok Pakiusap. Layo ng programang hikayatin ang drug dependents na sumuko na sa mga otoridad at mga kung magbabagong buhay. Kalakip nito ang garantiya na hindi sila makukulong at sa halip ay makakatanggap pa nga ng tulong. So the information was massively disseminated that they have a chance to surrender. So hindi sila arestado kanina. They were processed. They were made to sign an undertaking that indeed it was a voluntary act on their part, and it was also voluntary on their part to have them self-tested for illegal drug use. Noong Biyernes, naabutan namin sa Camp Karingal ang magtiyahing itatago namin sa pangalang Linda, 46 taong gulang, at Zeni, 42 taong gulang. Kabilang sila sa higit 700 sumuko sa mga otoridad noong araw na yun. Ang tiyahing si Linda, lagpas 10 taon na raw gumagamit ng shabu mula nang matuto siya sa kanyang dating kinakasama. Dagdag pa niya, bukod sa pagkonsumo ng shabu, sinubukan din niyang pagkakitaan nito bilang isang runner. Sadyang napakabilis daw kasi ng pera rito, pero handa na raw niyang iwan ang mali niyang gawin. Sinabi sa amin doon sa una na dalawa lang ang pupuntahan nyo yung makulong ka ng habang buhay o salvaging ka. Siyempre nag-iisip din ako dahil naiiwan ko maliit. Siguro naman kung susubukan ang surrender namin, makakaluwag sa amin pagtulog sa gabi. Ang pamangkin naman ni Linda na si Zeni, lagpas 20 taon na raw gumagamit ng shabu. Matagal na raw niya itong naistalikuran. Kung hindi nga lang nagkaroon ito ng masamang epekto sa kanyang katawan. Hindi, noong ko pa yan, nung hindi pa man dumarating itong Duterte na issue to, noong ko pa gusto mag-quit sa pagbibisyo. Pero hindi siya tulad kung drug dependent na ako na pag sinabi mo quit ka, automatically makakit ka. Hindi. Kasi matagal ka nagbisyo, matagal ka nag-take ng drug sa katawan mo, may impact yun sa amin. Pero kakayanin daw ni Zeni makasabay sa pagbabago. Lalo na nga't ang kanilang pagsuko may pangakong tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Matapos pirmahan ang panunumpa, kailangan nilang sumailalim sa isang test para malaman ang level ng pagkakalulong nila sa droga. Because this testing, malalaman namin yung level ng kanilang addiction so that appropriate measures would be recommended to the local government. So yung iba siguro, baka pwede pang ma-enroll sa pag-aaral through the alternative learning system. Yung iba naman, through TESDA, they will be taught how to make a living. Tapos even the mayor promised na yung mga contractual job, mga proyekto ng gobyerno, ay gagamitin din sila so that they can be a good member of the society. Para sa mga may katagalan ng gumagamit ng bawal na gamot at nakakaramdam na ng matinding epekto nito, ire-recommenda silang sumailalim
sa rehabilitasyon na sasagutin din ng lokal na pamahalaan. Sa Quezon City, meron tayong tinatawag na Quezon City Treatment and Rehabilitation Center called Tahanan. So I understand ang capacity niya is 150. So meron initial na 150 na atin for rehab. So out of 1,000, mamimili kami na yung talagang ika nga medyo hindi na maibabalik dahil talagang pasok na hanggang buto yung epekto ng droga. They will be prioritized. Pero sa dami ng mga sumusukot, nais nang tumalikod sa impluwensya ng droga. Sapat naman ba ang mga pasilidad at serbisyo ng pamahalaan para sa kanila? Sa aming pagbabalik, siyasatin natin ang estado ng mga drug rehabilitation facilities sa bansa. Noong nakalipas na linggo, mahigit 1,000 kataong sangkot sa iligal na droga ang voluntaryong sumuko sa Quezon City Police District. Ito raw ay sa takot na malagay sa peligro ang kanilang buhay. Busod ng malawakang operasyon na isinasagawa ng otoridad laban sa mga gumagamit at nagtutulak ng bawal na gamot. Dahil nga kusang loob silang sumuko, hindi na sila kakasuhan. Isinailalim lang sila sa drug test. Kinuhanan ng fingerprint at ng sinumpaang salaysay, saka pinauwi na rin. Tanong tuloy ng marami, ano na ang mangyayari sa kanilang mga umaming sangkot sa illegal na droga? At paano raw makakasiguro na hindi na sila babalik sa paggamit o pagtulak ng bawal na gamot? Ayon sa Vice Mayor ng Quezon City na si Joy Belmonte, na siyang chairman ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council, nagkaroon daw ng pagkukulang sa aspeto ng komunikasyon sa pagitan ng QCPD at ng kanilang lokal na pamahalaan. Surprisingly, hindi nila kami nasabihan ahead na meron silang ganitong klaseng operation, no. So we were not able to really prepare for it, no. But ideally, with close coordination, nabanggit nila sa amin na may ganito silang operation, what we can do is, given na it's already happened at pinauwi rin naman ang mga nag-surrender, hindi ba? Is now that they're identified, pwede natin silang i-classify kasi hindi naman lahat ng drug dependents ay pare-pareho ang antas ng dependency nila, no. Iba-iba raw kasi ang paraan ng pag-rehabilitate sa mga gumagamit ng bawal na gamot. Depende sa klase ng droga na kanilang ginagamit at kung gaano na sila kalulong dito. Sino ang addict? Para sa mga occasional user o yung paminsan-minsan lang kung gumagamit, maaari isailalim lang sila sa counseling. Yeah, ang counseling kasi, kailangan pumunta sila sa Quezon City Anti-Drug Abuse Council or CADAC. At may mga psychologists tayo dyan at mga psychiatrists na i-evaluate yung level ng kanilang dependency sa droga, no. Ang dependency naman nila ay hindi pa grabe, ay talagang curable naman yan through regular counseling, no. So, ang mangyayari dyan, it's a 6-month counseling period kung saan ay kada linggo kailangan nilang mag-report at every few weeks magkakaroon ng assessment ulit, no, para makita natin kung may progress sa kanilang situation. Sa totoo lang, wala naman daw kasiguruhan na hindi na sila babalik sa paggamit ng bawal na gamot. Pero dahil nga may record na sila sa QCPD, mamomonitor daw ng mga otoridad kung sinusunod ba ng mga sumuko ang natutunan nila sa counseling. Kasi nga, yung sumurrender, they will we will extend yung ika nga benefit of the doubt kung paano sila makakabalik. So, but if may monitoring kasi. So, kung nag-surrender ka, you just gave your name and then pagbalik mo sa barangay, nagtutula ka pa rin. Yung tao mismo sa barangay, tuturo ka and then we will execute the necessary police operation. Pero para sa mga kagaya ng 66 anyos na si Mang Jerry, hindi niya tunay na pangalan, higit pa raw sa counseling ang kailangan para tuluyan niyang matalikuran ang kanyang bisyo. Dekada 80 pa kasi nang simulan niyang gumamit ng bawal na gamot. Matikman ko yan. Ngayon, balahibo ko. Nung araw kasi, amahan yan eh. Hindi mo kaya ng tao. Pero nung nabilibid ako, nung natikman yan, mura lang pala ipasa sa labas yan. 50 pesos lang nung araw yan. Ito bahay ko dati. Pastuan ko ng mga magamit. Nabayaran na nila ako rito. Ibigyan ako 5 piso. Pag kukonti extra na lang, pag marami, isa sinasama nila ako. Pero nung 1 linggo lang, matapos ang mahigit 30 taong pagkakalulong sa iligal na droga, nagpasya si Mang Jerry na sumuko sa mga otoridad. Sa wakas,
graduate na raw siya sa kanyang bisyo. Proyekto ng gobyerno ng bago tungkol sa pagbabagong buhay. Maganda ang yung tungkol sa pangkabuhayan program ng gobyerno sa gusto magbalik loob. Yun ang maganda roon. Katulad namin mga may edad na. Ano pa ba gagawin namin? Pwede kami magtinda ng dyaryo, tinda ka ng sigarilyo. Bigyan lang sana kami ng pagkakataon. Para sa mga sumuko na matagal ng lulong sa illegal na droga, gaya ni Mang Jerry, ang rekomendasyon ng mga otoridad ang magpunta sa isang rehabilitation center, kagaya ng tinatawag na tahanan, isang drug treatment rehabilitation facility na nasa pangangasiwa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Dahil na rin sa kagustuhang makapagbagong buhay, sinamahan namin dito si Mang Jerry. Kamusta po kayo? Mabuti po. Opo. Mag-inquire po sana ako sa loob tungkol sa pagbabagong buhay. Okay. Mainam po yan. Sige, pasok po tayo sa loob para malaman na natin anong dapat natin gawin. Sige. Kabilang nga to si Mang Jerry doon sa may 1,000 katao na nagpunta sa QCPD sa Kapkaringan para magpahayag ng kanilang kagustuhan na magbagong buhay na. Kasamahan natin ngayon siya dito sa tahanan sa Rehabilitation Center dito sa Quezon City para malaman na detalye kung paano niya gagawin ang lahat ng ito. Tara na, Mang Jerry. Una munang in-interview si Mang Jerry ng isang admitting officer. Since gumagamit pa rin po tayo sa ngayon, nakakailang beses po ba? Madalang mo? Madalang. Pero monthly gumagamit pa po tayo. Si Tatay Jerry po na medyo may edad na at senior citizen na kung turing, meron pang special program po ba ang tahanan para po sa kanya mga may edad na? Yes pa, meron naman pong program para sa mga senior na katulad sa age po nila. Yung once po na-admit yung mga pasyente po namin dito sa tahanan, so may section po na maghahadal sa kanya ng 6 months. Habang nandito kami sa tahanan, nilibot na rin namin ni Mang Jerry ang mga pasilidad dito. Tungkol sa buhay. Bukod sa counseling, meron din sila ritong ALS o Alternative Learning System. Sa letter A, yung katangian ninyo. Ano ba ang inyong mga katangian, Ipinagkakaloob ito sa mga individual na hindi nakakapasok sa karaniwang paaralan para kahit nasa loob sila ng rehab, meron silang natututunan na kalaunay magagamit din nila paglabas. At maski ang matatanda, gaya ni Mang Jerry, pwede raw sa ALS. Maging ang kanilang mga pangangailangan medikal, pinagtutunan din ng atensyon dito sa Tahanan Rehabilitation Center. Bukod sa pagtugon sa kanilang addiction sa droga, isa sa kanilang mga aktibidad nga dito ay itong livelihood program kung saan tinuturuan sila gumawa ng mga produkto na gawa sa papel para paglabas nila ng rehab center ay meron silang pagkakitaan. So 4 months kang magre-report dito after makatapos ka ng programa mo na 6 months na inpatient. Para sa mga kagaya ni Mang Jerry na matagal nalulong sa bawal na gamot, kinakailangan daw ng mahigit sa 6 na buwang pananatili sa rehabilitation center. Tatay, narinig po natin, 6 months daw sabi po ni ate. Kayo ho ba, willing po kayong mag-stay ng 6 months para dito sa rehabilitation? Willing po akong mag-stay dito para tuloy-tuloy na po yung pagbabago. Ano po yung assurance, Doc, naman na kapag dumaan sa rehabilitation, hindi na sila babalik sa droga? Walang assurance yan. Ang sinasabi ko nga, ang pagpapagamot, yung drug dependency, parang high blood and hypertension yan, chronic illness, habang buhay mo sa sakit. Kaya ang tawag nga namin, pag lumabas dito, recovering drug dependent, lifetime yon. So, binibigyan lang natin sila ng basics na kakayahan para pag lumabas sila, makaiwas sila doon. Tapos follow up. Family Narcotic Anonymous tayo. Dahil gobyerno ang nagpapatakbo rito, libre ang pagpaparehab sa tahanan. Yun nga lang, 150 lang daw ang kaya nilang mapagtuunan. At sa dami ng mga sumuko noong nakarang linggo na aabot sa mahigit 1,000, hindi raw nila kayang tanggapin ang lahat ng mga gustong pumasok dito. Kulang talaga ang bed space sa tahanan. We are in the process now of applying for additional bed space at DOH. Kailangan mataas ang standard at kailangan namin mag-apply
from the DOH. Ngayon, ang requirement nila, kailangan meron tayong sapat na personnel. So we are now passing an ordinance pagka-resume ng City Council para madagdagan na ang personnel sa tahanan. No? At kapag nagawa na natin itong mga prerequisites, madadagdagan naman ang kaya natin i-accommodate doon. Dahil sa kakulangan sa espasyo sa mga pampublikong rehabilitation centers, may mga pribadong institusyon din naman na accredited ng Department of Health, gaya ng Bridges of Hope sa Parañaque. So how are you today? Meron din sila rito mga programa, depende sa kaso ng pasyente. Sa chapter 28 verse 18. Bukod sa karaniwang counseling, meron din sila ritong Bible study at film viewing. Mahalaga raw kasi sa mga drug dependent na malibang para mawala sa kanilang isipan ang paggamit ng droga. When the patient comes in, basically they're high on drug. Here we let them rest for a while, depending on the substance that they take. Maybe around 4 to 5 days, depending on their physical aspect. So once they begin to detoxify, it's more easier to talk to them. So that's the part of the beginning of the program. Family, let's now say the Bridges of Hope PC philosophy. I am here because there is no refuge finally from myself. Until I confront myself in the eyes and hearts of others, I am running. Yun nga lang, hindi libre magparehab sa mga pribadong institusyon. Dito nga sa Bridges of Hope, umaabot ng 30,000 piso ang gastos kada buwan. Malaking halaga ito, lalo na para sa mga karamihan ng mga sumuko noong nakaraang linggo. Kaya nga sa ngayon, may iba pang mga programang pinaplano ang pamahalaan para sa mga sumuko noong nakaraang linggo. Gaya na lang na pagbibigay sa kanila ng kabuhayan sa tulong ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Ika nga, turuan silang mamingwit ng isda. Hindi natin sila bibigyan ng isda. At the local government, as I heard, will teach them on how to earn their living. And siyempre, TESDA yan. May certification yan kung anong skills ka. You could be a mechanic, you could be a chef, you could be a... Marami namang hanap buhay na tinuturo ang TESDA. And with the full support of the local government, I think we are on the right track. Kung tutusin ang naganap na pagsuko ng mga gumagamit at ng mga nagbebenta ng iligal na droga noong isang linggo ay unang hakbang pa lang. Sana lang ay mabigyan sila ng sapat na suporta ng kanilang mga kaanak at ng mga kinaukulan para sa tuluyan nilang pagbabagong buhay. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si John Consulta, kasama sa iisang brigada.